Sa loob ng halos 47 years, may isang taktika ang Iran na halos hindi pumalya, ang paghihintay. Sa bawat krisis na dumaan sa kanila, hindi sila agad gumaganti, hindi sila nagmamadali. Sa halip, pinipili nilang patagalin ang laban hanggang sa mapagod ang kalaban. Balikan natin ang Iran hostage crisis noong 1979. Tumagal ito ng 444 days. Hindi sila umatras. Hinintay lang nila hanggang sa bumigay ang pressure. Ganun din noong Iran-Iraq War na umabot ng 8 years. Hindi dahil mas malakas sila, kundi dahil mas matagal silang tumagal kaysa kay Saddam Hussein. At kahit sa usapang nuclear deal, isa lang ang strategy nila, patagalin ang usapan. Habang tumatagal, umaasa silang mapapagod ang United States sa military man o sa diplomacy. Simple lang ang paniniwala nila, mas marami silang oras kaysa sa kalaban. Pero ngayon, mukhang nagbabago na ang lahat. Dahil sa bagong blockade ng US, parang biglang bumaligtad ang sitwasyon. Sa peace plan na ipinadala ng Iran sa US 2 araw pa lang ang nakalipas, malinaw ang hinihingi nila, tanggalin ang blockade sa loob ng less than 30 days. Bakit bigla silang nagmamadali? Dahil sa totoo lang, hindi na nila kakampi ang oras. Unti-unti nang nasasakal ang kanilang ekonomiya. Bago pa natin himayin ang peace plan na yon, tingnan muna natin kung gaano nakalala ang sitwasyon sa loob ng Iran. Isa sa pinakamalaking problema nila ngayon, wala na silang mapaglagyan ng langis. Oo, patuloy pa rin silang nagpuproduce ng oil. Pero nauubusan na sila ng storage. Ayon sa mga ulat, nagsimula na silang magbawas ng oil production. Hindi dahil gusto nila, kundi dahil kailangan. Ayaw nilang umabot sa punto na mapuno ang lahat ng storage tanks. Kapag nangyari iyon, pwedeng masira ang buong sistema ng oil infrastructure nila. At kapag napilitan silang tuluyang isara ang mga oil wells, hindi sigurado kung madali pa itong maibabalik. Kahit sabihin pa ng mga opisyal na under control ang sitwasyon, iba ang ipinapakita ng kanilang mga ginagawa. Halimbawa, nag-warning na ang Ministry of Industry ng Iran sa mga mamamayan tungkol sa pagtaas ng presyo ng mga sasakyan. Ayon sa kanila, hindi raw ito natural, may halong manipulation at kakulangan sa supply. Sa sobrang pressure, napilitan pa silang magplano na mag-import ng used cars, isang bagay na bihira nilang gawin dati. Samantala, ayon kay Hamid Hosseini, may sapat naman daw na experience ang kanilang oil industry at hindi raw sila nag-aalala. Pero dito pumapasok ang isang mahalagang rule. Huwag lang makinig sa sinasabi ng gobyerno. Tingnan kung ano ang ginagawa nila. At sa ngayon malinaw ang galaw nila. Nagbabawas sila ng production dahil natatakot silang maubusan ng espasyo. At hindi lang yan. Kasabay nito tumatakbo rin ang tinatawag na Operation Economic Fury. Isang serye ng sanctions at pag-freeze ng assets na pinapatupad ng US Treasury Department laban sa Iran at sa mga kumpanyang tumutulong dito. Ibig sabihin hindi lang oil ang problema nila. Pati pera, unti-unti ring hinaharang. At habang patuloy ang pressure mula sa labas, isang tanong ang unti-unting lumalakas. Hanggang kailan kakayanin ng Iran ang ganitong sitwasyon? Kung mismong oras, ang dati nilang pinakamalakas na sandata ay unti-unti nang nauubos. Ngayon, kaninang umaga lang nagbigay ng pahayag si Secretary Basan tungkol sa patuloy na operasyon. Can you give us an update on the economic choke that you have been putting in place in Iran? Are you still looking to apply secondary sanctions or sanctions on Iran or those doing business with Iran? Yeah, and Maria, just to remind you and your viewers, this began with the order last March from President Trump on max pressure, and 3 weeks ago, the president gave the order to Treasury, myself, to begin economic fury. And the way to think about that, we were running a marathon over the past 12 months, and now we are sprinting towards the finish line. And I can tell you that we are suffocating the regime, and they are not able to pay their soldiers. This is a real economic blockade, and it is in all parts of government, all hands on deck. It is the blockade that our great Navy is doing. No ships are getting through, and we have upped the pressure on anyone trying to remit money into Iran to help the IRGC. They are a corrupt institution. They've been stealing from the Iranian people for years. They have money offshore. We've tracked that down. We will continue to track that down. And we're going to preserve those assets for the Iranian people on the other side of this conflict. Pero ayon sa bagong update, may isang malaking pagkakamali ang Iran na lalo pang nagpalala sa sitwasyon nila. Parang sila mismo ang naglagay sa sarili nila sa alanganin. Dati, may isang bansa na tahimik lang, hindi nakikialam. At minsan pa nga,
parang pinapalampas lang ang ilang galaw ng Iran. Ito ang United Arab Emirates. Sa loob ng ilang taon, nagagamit umano ng IRGC ang mga kumpanya, lalo na ang mga tinatawag na shell companies na nakabase sa UAE para makaiwas sa sanctions. Hindi man ito openly sinusuportahan, pero hindi rin ito mahigpit na hinaharang noon. Pero nagbago ang lahat nang sumiklab ang gulo. Sa kasagsagan ng conflict, nagpakawala ang Iran ng humigit kumulang 2,000 missiles at drones patungo sa UAE at doon na naubos ang pasensya ng UAE. Simula noon, hindi na sila titingin sa kabilang side. Sa halip, naging mas agresibo na sila sa paghahanap ng mga account na konektado sa Iran. At kapag may nakita, diretso na agad sa aksyon freezing ng pondo. Miscalculated when they started bombing their Gulf neighbors in a kinetic fashion, and in response, the Gulf neighbors, who I would describe as somewhat permissive in allowing Iranian IRGC money, Iranian regime money into their banking systems, have been very fulsome and come forward and given us the details and allowed us to freeze those assets. So, the IRGC is watching their stolen assets for years, decades, for 47 years, get frozen and go down the drain very quickly. The UAE has decided that OPEC is not for them. Most monopolies eventually collapse under their own weight. And Maria, we could talk about it now or in a minute, but this gives me a lot of optimism that oil prices on the other side of this conflict are going to be much lower than they were going in or at the beginning of the year or at any point in 2020, 2025. Pero kahit sobrang higpit na ng pressure laban sa Iran, may isa pa rin silang butas na ginagamit para makahinga ang kanilang ekonomiya. At ang butas na yan ay nasa border ng Iran at Pakistan. Kung mapapansin sa mga footage, tuloy-tuloy ang galaw ng mga truck at motorbike. May mga kargang langis at iba pang produkto na palihim na dinadala mula sa isang bansa papunta sa kabila. Ito ang isa sa mga paraan ng Iran para makalusot sa US naval blockade na halos sumakal na sa kanilang trade, lalo na sa exports at imports. Medyo nakakagulat ito kasi kung iisipin mo dapat kampi ang Pakistan sa United States dahil sa laki ng tulong na natatanggap nila. Pero sa realidad, ibang kwento ang nangyayari. Sa Pakistan kahit may civilian government, hindi ito ang tunay na may kontrol. Malaki ang impluwensya ng military sa ekonomiya at doon umiikot ang maraming desisyon. At ayon sa mga ulat ng mismong military side na ito, malaki ang kinikita sa smuggling na nangyayari sa border. Kaya kahit may pressure mula sa US, tuloy pa rin ang illegal trade. Dahil sa pera, mas nangingibabaw kaysa sa alliances. Naging malaking issue ito kaya pati si Donald Trump ay natanong tungkol dito. Pero sa halip na diretsong sagot, medyo umiwas siya. Nagpahayag lang ng respeto sa Pakistan at sa kanilang mga leader. Pakistan had opened the ban zone trade with Iran. Did they consult you before opening it up to Iran? And are you aware of it? That's a vicious bee. I know everything about it. Yeah, I have great respect. When you're from Pakistan, I have great respect for Pakistan and for the Field Marshal and for the Prime Minister. And yeah, I know that. Ibig sabihin, kahit alam ng US ang nangyayari, hindi pa rin malinaw kung paano nila ito sosolusyonan. Pero may isang mahalagang punto dito. Oo, may smuggling. Oo, may leak sa sistema. Pero maliit lang ito kumpara sa dati nilang operasyon. Isipin mo na lang, isang oil tanker kayang magdala ng 2 million barrels ng oil sa isang biyahe. Para mapantayan iyon gamit ang motorbike na may dalang maliit na container, kailangan mo ng humigit kumulang 17,000 motorbikes. Halos imposible. Kaya kahit may konting paglusot, hindi nito kayang palitan ng laki ng nawawalang trade ng Iran sa dagat. Ngayon lumipat naman tayo sa usapang negotiation. May lumabas ng detalye tungkol sa bagong peace plan na ipinadala ng Iran sa US. Pero may paalala, lahat ng impormasyong ito ay galing sa Iranian media. Ibig sabihin, ang makikita lang natin dito ay ang mga bagay na pabor sa Iran. Hindi nila ilalabas ang mga kompromiso o concessions na maaaring ibinigay nila. Ayon sa mga sources, ang planong ito ay may 3 main stages at ang goal, tapusin ang gulo sa loob ng 30 days. Sa unang bahagi, plano nilang unti-unting buksan muli ang Strait of Hormuz at alisin ang blockade sa kanilang mga ports.
Kasama rin dito ang pangako ng non-aggression. Ibig sabihin walang aatake, kabilang na ang Israel. Sa ikalawang phase, papayagan ang Iran na bumalik sa uranium enrichment pero limitado sa 3.6% at may kondisyon na walang pagtatago o storage. Kasama rin sa kasunduan na walang aatake, kapalit ng pagtigil ng Iran sa mga strike nito. Pero malinaw ang isang bagay, ayaw ng Iran na buwagin ang kanilang nuclear facilities. Hindi ito kasama sa plano. Kapag natuloy ang kasunduan, unti-unti ring ilalabas ang mga frozen funds nila. At sa huling phase, may mas malawak na plano, isang strategic dialogue kasama ang mga kapitbahay nilang Arab countries para makabuo ng mas stable na security system sa buong Middle East. Sa madaling salita, sinusubukan ng Iran na baguhin ang direksyon ng laban mula sa giyera papunta sa negosasyon. Pero linawin natin, hindi pa ito ang buong detalye ng proposal. Malaki ang posibilidad na may mga concessions o kapalit na alok ang Iran na hindi nila inilalabas dahil ang mga impormasyong lumalabas ngayon ay galing mismo sa kanilang media. Kaya natural lang na ang makikita natin ay yung mga bagay na pabor sa kanila. Pero kahit ganon, may isang mahalagang detalye na hindi pwedeng balewalain. Sa proposal mismo, pumapayag ang Iran na ihinto muna ang uranium enrichment o zero enrichment sa loob ng isang takdang panahon. Ang problema, hindi malinaw kung gaano ito katagal. Sa mga nakaraang negosasyon, gusto ng United States na umabot ito ng 20 years. Samantalang ang gusto naman ng Iran ay 5 years lang. Kaya ang pinaka-realistic na mangyari, baka somewhere in between. Pero sa ngayon wala pang eksaktong sagot. Isa pang malaking issue, ayaw ng Iran na gibain ang kanilang nuclear facilities. Ito ang isa sa mga pangunahing gusto ng US na hindi lang tumigil ang Iran, kundi siguraduhin hindi na nila ito maibabalik. Pero malinaw sa proposal, hindi sila papayag na sirain o tanggalin ang kanilang nuclear infrastructure. Ngayon punta tayo sa ikatlong phase na medyo kakaiba. Ayon sa plano, gusto ng Iran na makipag-usap sa kanilang mga kapitbahay na Arab countries para bumuo ng isang regional security system. Pero kung iisipin mo, ito rin yung mga bansang kaaway nila kamakailan lang. Mga ilang linggo pa lang ang nakaraan, may tensyon at mga pag-atake. Tapos ngayon gusto nilang makipagtulungan. Kaya para sa marami, parang may inconsistency. Sa isang banda, sinasabi nilang gusto nila ng kapayapaan. Sa kabilang banda, sila rin ang tinuturo na dahilan ng instability sa Middle East. Pero kahit ganun, ito pa lang ang lahat ng detalye na meron tayo sa ngayon. At ulitin natin, galing ito sa panig ng Iran. Kaya siguradong hindi kumpleto ang kwento. Samantala may naging reaksyon din si Donald Trump tungkol dito. Nang tanungin siya kung nakita na ba niya ang proposal, sinabi niyang hindi pa raw niya ito lubusang nasusuri. Pero titingnan niya ito soon. At may isa pa siyang pahayag na medyo matindi. No, I haven't. I'm looking at it up here. Yeah, I'll let you know about it later. But last night you said we might be better off not making a deal with Iran. well, I wouldn't have to. I didn't say that. I said that if we left right now, it would take them 20 years to rebuild. But we're not leaving right now. We're going to do it so nobody has to go back in 2 years or 5 years. Mr. President, you also said last night that They told me about the concept of the deal. They're going to give me the exact wording now. Hindi lang yun. Binanggit din niya na gusto niyang tuluyang ma-eliminate ang natitirang missile capability ng Iran. Dahil ayon sa mga ulat, nasa humigit kumulang 85% na raw ang nabawas sa kakayahan nilang gumawa ng missiles. Sa madaling salita, kahit may usapang kapayapaan, malayo pa rin sa kasiguruhan ang magiging resulta. At para mas maintindihan kung bakit ganito kumilos ang Iran ngayon, kailangan nating bumalik sa mas malalim na kasaysayan nito. Hindi lang sa Islamic Revolution ng 1979, kundi mas maaga pa, noong panahon ng Qajar Dynasty. Dahil ang mga desisyon na ginawa noon, hanggang ngayon, ramdam pa rin ang epekto. At doon natin mas maiintindihan kung bakit sa gitna ng matinding pressure, pinipili pa rin ng Iran ang kombinasyon ng paghihintay at pakikipag-negotiate.